Very clear ang objective ng pag-detain o pagdakip kay Tatay Digong. That is to persecute. Because if they were actually serious in trying a case, dapat nung hinuli nila, sinimulan na agad kasi ang liberty ng tao ay isa sa pinaka-precious na right ng isang tao, liberty na rights. Tapos sinabi mo pang human rights yung pinoprotekta mo. 80 years old, dinala mo, hindi mo trinay, 6 months, walang trial, tapos hindi mo man lang mabigyan ng temporary liberty. Yung iba nga, convicted na, mabigyan pa nga ng parole. So, there is so much hypocrisy in ICC and in our government. Ego kill relationships. Si Yun lang. Presidente Duterte, balikan natin. Balikan natin. Yun, okay. Siya po Balikan natin. ay binata by decree of annulment. Sandali, may tanong kasi muna ako. Ito kasi yung laging tinatanong, kahit ako na ano din ako eh. Bakit daw ba common law wife? Ibig sabihin, wife daw. Ano ba talaga ibig sabihin nun? Depende kasi kung Gen Z ka, sabi mo wifey ko siya. Ganun lang. Anong justification ng common law wife? Ano It's ba a ibig sabihin nun? cohabitant Oo. na talagang nagsasama kayo sa isang bahay ng tuloy-tuloy 7 years pataas. Ikaw ang inuuwian. Yung talagang It ano, applies kung annulled ka. Pero kung halimbawa, may asawa ka pa, tapos Yes. may common law Hindi. wife ka pa. Walang Syubit ganon. ka. Oo. Syubit yun. subit yun. Oh. Pero kasi may mga syubit na proud. Oo. Ang gusto Ginagamit pa nga apelido eh. Correct. O, diba? Ito yan. Yung mga... Yung dating governor ng Central Bank noon, di ba? Oh. Namin inaabot yan. Sino naman Yung kanyang subit, ginagamit niya apelido. Oh, di ba? Alam ni Cathy. Alam mo, ako, sanay ako magsabi ng totoo. Sabi ko nga, ako, nagkaroon ako ng girlfriend na si Losa. Duda pa lang inaamin ko na. Oh. Ito Anong tanong, trabaho niya? Seryosong tanong to ha. Kayong mga taga Bisaya at saka taga Davao, bago ba sa inyo itong issue na to kay PRRD? Hindi. Susagbay rin na dong. Bakit parang ginagawang big deal ngayon? Ano sa tingin nyo? Kayo na sumagot, hindi na kaming mga taga Luzon. Ewan ko, kayong mga taga-Luzon, bakit ginagawa niyong big deal? Ito yung pinakamagandang tanong. Sir Jay, ano pantay-pantay ba ang tingin mo sa kanilang lahat? Hindi, ganito yan, ano? Yun ang ano eh. Bibigyan ko kayo ng cultural perspective. Okay. Sa Mindanao, may tinatawag silang Mindanao Highlanders Association. Andiyan yung mga iba't ibang tribo. Pagobo, Blaan, Kaulo, Mansaka, Mandaya. Sa kanila, lalang Kaulo, halimbawa, walang kasal-kasal doon. Pag type kita, sinama kita sa bahay, asawa na kita. Kahit na 4 asawa ko, isang bahay, asawa pa rin yun, turing. Pantay-pantay. Oh. So yun ang context. Oo. Taga-saan ba si Digong? Mindanao. Taga-Davao, di ba? Oh, pero bakit, Boss J, pero bakit hindi natin i-apply ang logic na yan doon kay Erap, doon kay Cayetano, doon kay Revilla? Bakit? May nag-question ba kay paring Erap? Yun na nga eh. Oo. Kasi kasal. Wala. Hindi Wala. Sila Arnie, si Maring Larnie, hindi naman sila kasal. Oo. Si nanay ni JB, hindi rin naman sila kasal. Oo. Di ba? Bakit naging issue ito kay Duterte? Yung anak ni Sergeant si Dorothy, hindi rin sila kasal. Actually, yung nakakatawa doon, yung pagsasabi nilang, nasisira si PRRD sa ginagawa niyo. Diyos ko, hindi ho. Ang dami na hong dumaan. Ang dami nang dumaan na intriga na mas matindi dyan. And ano na yan eh, old old issue na yan. Hindi, Diyos tsaka ko, sa siguro pag si Philippine- PRRD lumabas, sa Philippine pinag-uusapan nila history, yan. Wala namang pati naging presidenteng babae, nagkaroon din ng isyong ganyan eh. Presidenteng babae? Meron nga meron nga senador dyan eh, na babae eh. Hindi ba vice president? Ano, may listahan? Ayun na gusto ko yung senador na babae. Di ba yung senador na babae, may listahan din si Manong J dyan? Meron board, Naging boyfriend? may board member, may opisyal ng armed forces. Kailan natin ilalabas yan? May dating senador na naging senador uli. O, bilangin natin. Driver. Ha? Political Wala, analyst. hindi ko alam eh. Pero- May data analyst. To, Sir, totoo isa eh. lang ang masabi ko dyan. Nainggit ako kay Ba't ginagawa FPRRD. niyo ako chismoso? 80 years old,
nakakulong. Pinag-aagawan, pinag-aagawan pa. Yung iba dyan, wala. Kahit nanligaw, ayaw eh. Oo. So, iba talaga si PRRD. Diba? May kamandag. May kamandag. So, sabi ko nga, tinanong ako ng wife ko, ano bang meron sa lalaki? Pag ang lalaki napakatalino, that's the first sex appeal na... Kaya pala pati obispo, meron din ganyan, ano? Pag matalino ka, iyan ang pinaka hindi ma-resist ng kaya sabi ko, Buti idol lang ko katabi si ko, PRRD pareho matalino. Parang ngayon ko lang narinig yan Matalino Hindi ba ako? sinagot ni Sir Jay. Hindi sinagot ni Sir Jay yung tanong ko. Ano yung tanong mo? Pantay-pantay ba ang trato mo sa kanila? Oo naman, dapat ganun. Oo. Sige ko, wala namang... Kasi wala akong narireklamo. Walang may-ari kay Jay Sonsa. Ay, di kong pinag-uusapan natin, di ba? Kasi wala naman ako narinig na reklamo kay Girlie. Wala akong narinig na reklamo. Nagreklamo ba si Anilet? Wala naman. Wala namang reklamo yung dating tiga Davao del Sur, Santa Cruz. Tapos yung tiga... Lahat yan walang reklamo. Wag na. Lahat yan walang reklamo. Wala akong narinig. Bakit may isang nagre-reklamo? Sino nagre-reklamo? Ewan ko yung vlog. Siya ang nagre-reklamo. Huwag kang magreklamo. Hindi yung maasawa eh. Ha? Girlfriend ba yun? Girlfriend ba yun? Hindi ko nga alam eh. Parang girlfriend eh. Kasi siya nagagalit eh. Doon sa mga girlfriend. Kaya ako hindi ako nagbabasa ng agent. Pero sabi nga ni Inay, medyo nangangayayat daw si PRRD, no? Oo, yun. Doon ako worried. Doon ako worried. Isang tanong yun sa kanya kung kamusta na si PRD. Sabi nga niya, kung makikita niya si PRD noon, doble yung ipinayat niya. The last time that we saw PRD was nung sa Hong Kong tayo, ang payat niya noon. So imaginein mo kung pumayat pa siya daw ng doble ngayon. Hindi. I'm taking care of an 86-year-old na kapatid. Pag ang tao talaga dumating sa 80, kahit nanay ko noon, umabot ng 91, pero pagdating niya ng 80, nang hina talaga. So kaya ako worried kung aabot pa ba doon sa punto makakauwi si PRD ng buhay sa Pilipinas. Huwag ko kayong magagalit kayong mga pro-Duterte ha. Ako, prangka-prangka lang. Optimistic lang. I am worried. Kasi makakalabas man siya, kung hindi naman diretso dito sa Davao, kung sa Malaysia man yan, kung sa Japan, kung sa Cambodia, hindi natin alam eh. Pero hindi pa rin, iba pa rin eh. May nagsabi sa akin, mga banateros, Manong Jay, na medyo close din kay PRRD. Sabi niya, si PRRD daw, kahit yung issue ng pagkain, natitiis daw niya yun, walang problema sa kanya yun. Alam mo yung ikakamatay daw, no? Wag naman sana, ni PRRD, yung pagiging niya eh. Kasi gusto talaga niya, nakikipag-usap, magdamagan yan eh. Tinatawagan kung sino-sino dyan, punta kayo dito, mag-usap tayo, yung kwentuhan. Yun daw ang sabi na baka ma-depress siya na wala siyang interaction masyado kasi ilang dekada na ganun siya eh. Totoo yun. Kasi yung kapatid ko, nandun lang kami sa kabilang kwarto ha. Sabi niya, kasi may konting dementia na yan. Sabi niya, wala man lang akong kakwentuhan. Kaya na naboboard. That's why I wrote 2 days ago, yung malungkot. Well, alam mo, it's hard to live in a different country. Tapos, yun nga, mag-isa ka. Yeah, I experience it. Ako nga, hindi ako nakakulong. So, it's hard. Mahirap po. Lalo na, knowing PRRD, mahilig siya magkipagkwentuhan. Yung pagkain niya, napakasimple. Wala namang paksiw dun eh. Diba? Yung kanin doon, they don't have really yung parang rice. Hindi ba sila pwede mag-text? Textmate, wala siya ron. Wala. Bawal Wala talaga. Isa pa daw na problema yung phone niya kasi ako- wala sa kanya. Ang isang problema niya, according to VP Sara, nasanay si PRD na may nag-aasikaso sa kanya. Tapos ngayon, ginagawa niya mag-isa yung mga bagay like laundry and everything. So mabigat yun kasi nakikita naman natin si Pangulong Duterte, inaakay na eh. Tapos pupunta ka sa CR, maliligo ka mag-isa. Tsaka sobrang lamig daw talaga doon kahit naka-heater na.
nararamdaman daw niya yung lamig. Yung isa daw yun sa pinoproblema niya according to VP Sara. Kaya nga ako, I'm very optimistic talaga na mag-grant yung ang kanyang interim release, no. Una na diyan is yung humanitarian reasons at saka yung risk of flight ay hindi naman siya risk of flight. Mayor yan, no. Pagka pinalabas mo yan, it would be good on his health, no, in mental well-being, no. Kasi pag maganda yung mental well-being mo, gaganda yung physical health Pero, mo. boss, ang tanong daw ba nung iba dyan pagka nagkaroon siya ng interim release, madadalaw ba na ba siya ng pamilyang malaya? Yeah, parang kang diyan parang kang piyansado Parang diyan naka-house arrest. Pwede na. Parang hindi. Temporary Yung house liberty. arrest, parang piyansado ka. Parang piyansado ka. So pwede ka lumabas. Bakit pinupush na hindi siya pwedeng Pero hindi siya pwedeng lumabas ng bansa. bansa. Hindi, pero ng bahay. Bahay pwede. So pwede nang bumisita sa kanya. Pwede. I think it depends rin sa family. Oh, yan. You know? Sa family, O sino i-allow security nilang- requirements. Oo. Sa kanya, Pero parang- technically, you are free. Yes, you are free. You can go out. Parang Sana wag nang piyansado. pakialaman yung mga girlfriend. Yun na nga eh. Nagpapalakas sa kanya, no? Oo, alam mo, hindi ako Kasi nagbibiro yan, ha? Tama. Kasi yung mga girlfriend na nag-aalaga, ba't mo pipigilan? Correct. Ikaw ba pipigilan mo kung mag-aalaga yung girlfriend? Nuwari, hindi ikaw mag-aalaga sa Ako akin? kung tatay ko, Hindi, kung saan siya Ikaw nga, boyfriend, boyfriend nga. Kunwari lang naman, ha? Kunwari lang. Kunwari, kasama ka sa mga listahan Girlfriend, ko. oh. Papayag ka ba na may mag-aalaga pang iba sa akin kung hindi mo kayang alagaan? Ako? Kung hindi Siyempre papayag ako kasi kung di kita kayang alagaan, why not? Para lang mabuhay ka, sa mga huling panahon ng... Di ba? Parang Ganon. gustong patayin, ano? Parang habang buhay ka. Oh. Hindi, let's be realistic. Okay. Di ba parang, okay, pag mahal mo yung tao, you are willing to sacrifice Correct. for that person. It doesn't matter kung sino yung mag-aalaga, hindi magmamatter kung sino yung mas gusto niya. Kasi ang pinag-uusapan natin dito, paano siya magiging masaya? Paano siya makaka-recover? Yun lang. Kasi kung ako, I will not push myself to somebody na hindi siya masaya sa akin. 'Di ba? Simple lang yun. Ganun lang. Speaking of itong kay PRD, do you think nape-pressure din ang ICC looking at PRD's condition? Kasi baka sa kanila abutan to, di ba? Masisira talaga sila. First Asian leader na tapos kaisa-isang kaso nila, tapos may mangyayari pang ganito. Do you think? Yeah, I think so, no? Kahit sabihin naman nila na korte yan, no? They also are subjected to international pressure, no? Lalong-lalo na sa mga nangyayari. Look, Netanyahu has a warrant of arrest for war crimes. Vladimir Putin, ganun din. But look at Netanyahu now, attacking the Iranians, no, with impunity. Diba? Ngayon, sinanction na ng Amerikano yung ICC at yung mga ICC judges dyan. Calling for American allies na tulungan sila. Kalyado tayo ng mga Amerikano. So, paano ngayon yun? Di ba? Walang choice talaga. Sa nakikita ko, walang choice ang ICC kung hindi i-release si Tatay Digong. Kung hindi, masisisi sila. Pero tayo naman mga Pilipino, sa tingin ko dapat mag-focus na lang tayo doon kung paano natin maibabalik si Tatay Digong. Yun ang focus natin, hindi kung ano-ano. Kasi this is not about us. This is about PRRD. Ang nakikita ko rin, there's so much hypocrisy on the kidnapping and the detention of FPRRD. Kasi kunyari sinabi mo he killed thousands tapos hindi lang ma-produce. And he's 80 years old. Tapos nung dinala mo sa Netherlands, hindi mo agad nilitis. Basic yan sa international law na dapat a person should be tried as early, as soon as possible para hindi mag-suffer. So very clear ang objective ng pag-detain o pagdakip kay Tatay Digong. That is to persecute, because if they were actually serious in trying a case, dapat nung hinuli nila, sinimulan na agad, kasi ang liberty ng tao ay isa sa pinaka-precious na right ng isang tao, liberty na rights. Tapos sinabi mo pang human rights yung pinoprotekta mo. 80 years old, dinala mo, hindi mo trinay,
6 months walang trial tapos hindi mo man lang mabigyan ng temporary liberty. Yung iba nga convicted na mabigyan pa nga ng parole. So there is so much hypocrisy in ICC and in our government that you want justice for the victims, alleged victims, pero you cannot produce the evidence against him and you delay the case. Kasi nga, wala kayong purpose except to persecute and to cripple the Duterte brand, which you fear to become the next president, ang mga Duterte. Yan ang tingin ko sa sarili ko. Totoo yan, Kuya Jun. Kasi, una, nakakapagtaka rin. Kasi, di ba, sila na yung nakaupo eh. Sila na yung nakaupo, pero still, sa sobrang takot nila or wala talaga sila talagang ebidensya at hindi nila ma-file yung kaso kasi wala silang evidence, kailangan pinilang kidnapin si PRRD at dalhin sa Netherlands. Kasi kung talagang meron, dito pa lang pwede mong gawin yun. They are in power. Bakit hindi? Alam mo yun kaya nga, noong nag-uusap kami ni Pastor Kibuloy, yan ang iniiwasan niya, yung extra ordinary rendition. Kasi pag dinala ka na doon, helpless ka na eh. Kaya, ang pagganda naman, nagkamali yung DOJ, isinampa yung kaso. So hindi nila ma-rendition ngayon. Kasi naumpisahan na yung kaso eh. Kaya hindi nila sinampahan ng kaso si PRD. Kaya hindi nila Dahil sinampahan na sila kay para Pastor. ma-rendition nila. Yun naman talagang purpose eh. Kasi kung dito nila sinampahan yun, wala, hindi nila pwedeng dalhin sa dahag. Isa pang dito, for humanitarian reason, sabi nga, nung panahon ni PRD, sa ombudsman, hindi ba guilty rin si Imelda Marcos ng pagnanakaw, pero hindi hinuli ng PNP dahil may edad na nga. Kasi ugaling Pilipino eh. Na, siyempre, kahit na hindi ka Pilipino, ang tanda na eh, di ba? Nasa, na yan, ang tawag sa Tagalog niya, takip silim ng buhay, di ba? Twilight. Hindi balik ko kasi edad mo si Oli, makakapag-asawa ka pa ng marami, di ba? Hindi ako makarelate. Pero totoo yan. Yung Kakaasawa o nagkaasawa? Nagkaasawa na? Past tense ba?